Pakinggan natin muli sa mamamayang liberal, si Representative Laila De Lima! Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapwa ko, galit na sa kurakot at suklam na sa political dynasty. Deresahan na tayo. May mga nakasuhan na, oo. Pero kulang pa. Marami pang dapat kasuhan at ikulong. Lalo na yung mga mastermind ng korupsyon, yung mga big fish. May mga na-freeze ng assets, oo. May mga nagbalik ng nakaw na yaman pero mukhang isa pa lang. Tingi-tingi lang. Hindi pwedeng magnakaw ng bilyon-bilyon tapos barya lang ang isa sa uli. Sinong niloloko nyo? Maniniwala lang kami kung ibabalik nyo lahat ng ninakaw ninyo. Marami pang dapat tugisin. Marami pang dapat bawiin. Bilis-bilisan naman ng gobyerno. Meron ding naglalabas ng mga revelasyon. Umaasta na hawak ang katotohanan. Pero nagtatago naman sa pananagutan. Hindi umuwi dito. At worse, inaabswelto ang sarili. Tapos ini-expect niya, maniniwala tayo sa lahat na sinasabi niya. Style bulok yan. Hindi papasa ang mga satsat na hindi kayang panghawakan. Ang katotohanan, pinaninindigan sa tamang lugar, hindi pang content lamang, hindi video-video lang. Ang gusto ng taong bayan, buong katotohanan. Sa makakalap na ebidensya, tamaan kung sino ang tatamaan. Walang paghuhugas kamay. Walang pagtatakpan. Yes, nakikita naman natin ang pag-usad ng ICI. Pero huwag tayong maglokohan. Kulang ang kapangyarihan nila. Kulang ang pondo nila. Limitado ang sakop nila. Hindi pwedeng sabihin na tunay na independent sila. Yung batas na magpapalakas sa kanila, ano na? Nasaan na? Huwag niyong i-dribble ang ICAIC law. ICAIC, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Sige nga, sumigaw po tayo, ICAIC, ngayon na! ICAIC, ngayon na! Sandali lang po. Nawala. Yes. Yung batas. So, yung ICAIC, ano bang hinihintay ng Pangulo? Bakit ayaw i-certify na urgent? Itutulad nyo ba yan sa anti-dynasty na inabot ng ilang dekada? Walang dahilan para patagalin pa ang mga batas na yan. Pwera na lang kung kayo mismo ang mga ayaw ay may ayaw at natatakot na maisabatas ang mga yan. Malinaw, hindi lalabas ang buong katotohanan kung patago ang mga galawan, kung tingi-tingi ang diskarte. ICI, BICAM, mag-livestream na kayo. Bakit hindi pa kayo nagla-livestream? Freedom of Information Law, isa batas na rin. Umiiral pa naman ang demokrasya, but ours is a fragile democracy. Pero sa mga nangyayari ngayon, pupugak-pugak na. Lalo pa itong pinarurupok at pinanghihina ng mga nagtatanim ng duda, ng mga may pansariling agenda para tuluyan itong ibagsak, pangingibabawin ang dahas at isasantabi ang saligang batas. Palakasin natin ang demokrasya, pasiglahin natin ang ating mga institusyon,
Protektahin natin ang taong bayan. Huwag tayong magpapadala sa may maiitim na agenda. Huwag tayong malito sa mga nanlilihis at nagpapalabo sa kung ano ang totoo. Hustisya. Managot lahat ng sangkot. Ikulong lahat ng mga kurakot. Ibalik ang nakaw na yaman. No more, no more, no more betrayal of public trust. Maraming salamat po. Upang magbigay sintensya sa mga tinalakay natin mula sa Akbayan Party List, narito si Chel Jokno! Maraming utang itong pamahalang ito at yung nakarang administrasyon. May utang sila na salin sa atin. BBM, nasaan ang salin mo? Sara, nasaan ang salin mo? Kami sa Akbayan, inilabas na namin ang salin namin. May utang kayo at babayaran ninyo yan. May utang din sila sa pananagutan. Ang dami-dami nilang pinatay nung war on drugs ni Duterte. May utang kayo na hustisya sa lahat ng biktima ng war on drugs. At meron pa kayong utang sa lahat ng kinurakot nyo nung kayo ang nakaupo sa Malacanang. Ito naman, kampo ni BBM, naku, napakalaki din ang utang nila sa atin. Ghost project, substandard project, kung ano-anong klaseng project na puro korupsyon na lang. Babayaran ninyo yan. Pero meron pa isa. Meron pa isa. Utang sa tamang pamamahala. Pero alam nyo, mga kasama, palagay ko, hindi nila kayang bayaran yan eh. Kasi hindi naman sila marunong mag-good governance. Kaya tayo na sa 2028 ang magpapalit sa kanila. Tama ba? Marami pang utang itong administrasyong ito. May utang sila. Open BICAM, kaya nga nangyari ang mga insertion na yan dahil sinikreto nila ang BICAM nung last budget. May utang sila sa Independent Commission na dapat lagyan pa natin ng ngipin sa pamamagitan ng isang batas. At ito, napakalaking utang nila. May utang sila na forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang, isa pang utang ng ating pamahalaan. At pinakamalaki sigurong utang ito, yung utang nila sa anti-political dynasty bill. Papayag ba tayo na hindi may sasabatas yan? Nako, sisingilin at sisingilin natin yung mga yan hanggang bayaran nila ang utang nila sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rep. Chel Jokno. Kulong na yan, mga kurako.